So, sa first question po, how, where, and when did you meet? Ikaw. When did we meet? Nag-meet kami last around March ng... Baka hindi March, baka February. February siguro. Ayan, sige. Ayan. So, actually, medyo nag-meet kami, mga around February nga siguro, ng 1998. 1998. No, yun, 1998. Hindi ko kaya. So, sa Jollibee, bali, service crew ako, siya naman customer. So, lagi ko siyang nakikita paggabi. Lagi siya kumakain either kasama yung tita niya o yung friend niya. Lagi ko siya nakikita kumakain doon. Then, ayun, lagi ko siya, parang syempre, pa-cute. Diba? So, doon, parang nung malapit na akong parang ilang days siya, ilang weeks din siya, siguro mga 1 month siguro, puro pa-cute. Tapos, malapit na akong mag-resign sa work ko doon sa Jollibee kasi nga, ayoko na mag-work doon. Tapos parang nakita ko siya ulit, na sabi ko, kakausapin ko na siya. Kasi dati nakikita ko, meron pang, hindi ko nga alam, nag-iiwan pa pala siya ng pager number niya. So, ganun na. Tapos, nilapitan ko siya habang bibili siya nung Sunday tour sa Jollibee SM Annex. Meron pa kasing Jollibee sa SM Annex before dyan sa Project 7. So, yun. Tinanong ko lang siya anong name niya. Tapos sabi niya Mac. Sabi ko, Mac? Kasi di ba panlalaki yung name na yun. So sabi niya, yun pala Maria Casello pala yung meaning. Yun. Tapos noon, lagi ko siya tinatawagan sa phone booth na dalas nasa, alam mo yung hulugan ng piso. Ewan kung buhay ka pa na. Buhay ka na noon. Buhay ka na noon noong 1998. So nasa West Avenue ako pagkatapos ng shift ko sa Jollibee. Minsan madaling araw natawag ako sa kanya. Ganun. Stop na. Second Okay. question. Second question naman po, what did you do on your first date? Ikaw, malamang hindi mo na Ba't ako na naman? Ano hindi ko alam? Alam ko. First date. Pumunta tayo sa may McDonald's sa car park. Kwento-kwentuhan lang tayo. Nilibre mo ako. O, di ba? Tapos may pinapatugtog na Two Less Lonely People in the World sa background. Tandaan ko pa. Ngayon wala nang McDonald's sa car park. car park. O, di ba? Kala mo sa patingin. Yung third question po, what is your favorite memory of us together? Isa po kayo. Ikaw muna. Ba't ako nakako? Ikaw naman. Ikaw muna mag-isip ako. Currently, Memory of us. memory of us. Siguro kung yung matagal na pinag-uusapan, lagi kong naaalala pa rin yung nilibre niya ako ng Titanic. Kasi hindi ko talaga mapanood. Sobrang hirap lang ako. So, hindi ko na mapanood yung Titanic. Sobrang parang... Lahat na panood. Lahat na panood na. Kasi yung Titanic, kung yung mga nakakaalala before, parang mahigit 1 buwan pinalabas yun sa sinihan. Tapos yung ibang tao, paulit-ulit Iba pa pinapanood. ulit. Siya napanood na niya, tapos ako hindi ko pa napapanood. Tapos, yun, nilibre niya ako kahit napanood na niya. As in, di ba? Yan, wala lang. Wala akong pera eh. Siya lahat eh. Ikaw, anong... Sa akin, memory of us, yung Japan trip namin. Kasi, you'll never know na dahil mahirap ang buhay, hindi mo sure kung makakapunta ka doon. Pero sobrang gustong-gusto ko yung Japan. And yun, nabigyan kami ng chance ni God na mag-travel. So, para sa akin, for today, yun yung pinaka-favorite ko talaga is Japan trip. Yeah, saka yung first travel namin as family kasi yun. International, oo. So, yung next question po, how do you feel loved and appreciated the most? Ayan, Kayo po, as ikaw a hindi mo person, na alam. as a husband. And Ako kasi, madali naman akong... How do you feel loved? How do you feel? appreciated? Mas feeling ko na-appreciate ako sa kalabaw kapag na-recognize yung mga effort ko, hindi yung puro mali ko, di ba? So, natutuwa ako kapag yung, kunwari, pagtatanggol niya ako sa mga nang mamalit sa akin, lalo na before, nafe-feel ko na pag pinapakilala, nung mag-boyfriend, girlfriend, pag pinapakilala niya ako sa mga friends niya na alam kong mas may kaya kasi medyo may inferiority complex ako na problema before na parang insecure ako eh.
Pero, syempre, hindi ko na pinapakita yun. So, natutuwa yun. Feeling ko, pag yun, na-recognize niya yung mga nagagawa ko. Like, for example, yun, yung mga, lalo na yung mga achievements natin ngayon, unlike before, na ano ngayon, medyo maayos. So, yun, feeling ko, pag na-recognize, mas gusto kong, na-appreciate ako na recognize yung mga nagagawa ko. Yun lang. Ako, madali akong mapasaya. Ikaw? Mahirap ako pasayahin. Sobra. Pero ako kasi yung tao na I don't expect anything from anybody. Kasi nga, natuto kung tumanggap ko ano lang yun nandyan. Kasi, ayun ganun yung buhay eh. So parang sa akin, siya lang yung nagtiyaga. Though na may nagsabi sa kanya, alis, naku, iwanan mo na yan kasi masama ugali niyan. Hindi niya ginawa. So, lagi kami nag-aaway. Yung, totoo yun eh, yung when life give you tangerines, talagang ganun ako na parang, bakit ka sunod na sunod? I don't, Binibreak na niya ako. hindi ako nag-appreciate talaga. Talaga siya sunod na sunod. Parang ako parang inis na inis. Then, ayun eh. Ganun talaga eh. Kung kayo. Parang 7 years bago kami kinasal. Napaulit-ulit away ng away. Then, yun. Lagi niya ako sinusuyo. So, ayun. I feel appreciated for everything that I've done na love niya nga ako. Dahil doon. Yun. Nag-break na kami pero kahit break kami, lagi ko sinusundo pa rin siya. Hindi siya tumitigil. Then nakuha ko sa Mentos. Lagi ko na binibigyan Mentos. Lagi ko sinusundo ko siya. What keeps you together? What keeps us together? Siguro, isa na rin is yung daughters namin, of course. Then, siguro yung gusto namin, we choose everyday na ipaglaban yung married life, yung relationship na married life na. Like ko na iniisip na parang gusto namin tumanda na magkasama kahit na sabihin mong umalis na yung mga anak namin, magkaroon na sila ng sarili ng family. Gusto namin kami, yun yung goal namin, parang gusto namin kami makapag-travel. Yun, siguro yun more on, yun. Gusto namin pakita sa lahat na kaya namin yung ganun, na makasurvive, mas maayos yung buhay namin. Ganun. Ito yung Ikaw? What keep us together? Oo. Ayun, syempre, gusto ko ng buong pamilya. Lagi ko sinasabi na when you leave, walang madali. Lahat, hindi mo pwede sabihin madali eh. Parang sa akin kasi hanggang kaya mo habang buhay ka, gumawa kang paraan. And pinaka-importante sa akin talaga family, buong pamilya na may bigay ko ano yung nararapat, kung ano yung kaya para sa mga anak namin. Lagi naman namin priority mga anak namin. Yun. So next question. What have been the key ingredients for maintaining your good relationship? Ikaw muna. Key ingredients, I think honesty and loyalty. Kasi pag wala yun, wala eh. Yung wala kang trust, walang palit-ulit lang na away. So, katulad na lagi ko sinasabi, kahit na magalit ako, much better na sa'yo manggaling. Kung ano man yung ginawa mo, sabihin mo. Kahit alam mong mali, sabihin mo. Mahirap kasi kung manggagaling sa iba eh. Unang-una, may dagdag na yan. Pangalawa, ano bang magiging impact sa'yo? Kasi parang, baka sa kanya, wala lang naman yun. Pero sa akin kasi, malaking impact na pala yun. So much better na kung ano man yung nagawa ng isang tao sa akin, much better na, sorry nagawa ko to, or sorry sa akin naman, wala eh. Pero at least, nakuha mo yun. So, para sa akin, honesty talaga ang to save the relationship para humaba. Kasi pag walang honesty, paano masasabing may love? 'Di ba? Ayun. Sa akin, ano ulit yung tanong? Key ingredients. Key ingredients. To maintain. Siguro, understanding, patience, saka, yun nga, ako kasi, people pleaser ako eh. So, siguro, isa yun sa, na-apply ko na, okay lang minsan, kumbaga, tiis lang. Tapos, pero gusto ko kasi mapasaya sa lagi. So, sabi nga, happy wife, happy life, diba? Siya sabi na iba, hindi totoo eh. Pero sa akin kasi, okay lang. I mean,
aanuhin ko naman, I mean, darating din naman yung time na siguro ma-appreciate naman nung wife mo. Kasi sasabi kailangan pag-balance, di ba? So sa akin kayo mas magandang, totoo yun, kailangan mas mahal ka ng lalaki kaysa yung babae, mas mahal yung lalaki. Usually mas okay yun. Kasi yung lalaki kasi, katulad ko, ako kasi born na provider talaga ako eh. So parang ako, gagawin ko lahat para... Bata ka pa kasi nag-work ka na talaga. So, that's a different thing talaga. Yun, kailangan talaga kung... Yun, happy wife, happy life ang motto ko. Sasabihin ng iba, pangit yun. Pero sa akin, okay lang. Kasi ang importante pa rin naman is ma-maintain mo na buo yung family mo. Then, mahirap. Kasi madali naman talagang maghiwalay. Mas madali maghiwalay kaysa mag-stay. Kasi minsan talaga wala hindi mo na nararamdaman yung love, yung parang mga butter, mga twinkle star. Hindi na ganun eh. Pero tama yun yung kanta, di ba, na yung pipiliin, di ba? Yung lagi yung pipiliin mo. Siya lagi, kahit na mahirap. Isipin mo pa rin, di ba, na siya pa rin. Kasi in time, babalik naman yun eh. Kasi nagkakataon lang na. So, siguro yun talaga yun, yung patience, saka yung motto na understanding, plus yung happy wife, happy life na motto sa akin. Next question po. What changed and stayed the same in your married couple's lives? Ano po yung nagbago at saka nag-stay na parehas? Stay the same, ganun pa rin. Lagi pa rin kami nag-aasaran, lagi pa rin kaming nagtutulungan. Change, kasi mas stable kami ngayon. Totoo yun eh, kasi pag wala kayong pera, kahit wala naman kayo pinag-aawayan, mag-aaway pa rin kayo eh. Parang kahit pumikit ka, parang kahit anong gawin mo, wala eh. Siguro ngayon, medyo umayos, kasi you don't have to think about small things. Before kasi nung walang pera, you think about little things. Kahit na hindi dapat isipin, niisip mo eh. Kasi overthinker talaga ako. Siya naman kasi chill lang talaga. So, sa amin dalawa kasi is magkaiba talaga kami. Minsan ako go, siya stop. So, yun, hindi nagbago yun na we don't decide the same in a specific time. Lagi namin check muna na yung pros and cons ng magiging result sa nangyari. So, ayun, yun lang yung nagstay talaga sa amin as married couples. Yung siguro Change and stay the same. change. In change siguro yung kung paano namin i-handle yung mga bagay-bagay ngayon. Mas madalas kasi, sabi ko sa'yo, mas madalas pag may mga isang desisyon, pinagtatalunan pa namin eh. Okay din naman yun na hindi naman kami laging parehas. Pero syempre, gusto rin namin minsan, pag tama naman, parehas, nag-agree din naman kami. I mean, pero siguro yung dati, siguro hindi na ganun, sabihin mo hindi ganun ka-sweet dahil syempre may mga, pero kasi, may priority na kami. Parang priority namin, yung namin, daughters namin. What valuable lessons have you learned about marriage together? Ikaw ako. Ikaw. Valuable lesson. Sa akin, number one lesson is to give your spouse or your wife the respect saka yung power sa family, sa house. Kasi ako kasi talaga, sabihin nila kung under or what, kahit sabihin mo, wala akong pakialam eh. Importante kasi is siya yung may power sa bahay kaysa sa akin. Kasi kung ako, pwede ko siyang, kumbaga parang marami akong nakikita kasi na yung hindi binibigyan ng power yung babae. Anong nangyayari? Parang walang boses yung nanay, which is dapat nga, di ba, kaya nga sabi nanay ang ilaw ng tahanan, di ba? So, siya dapat yung nagdedirect kung saan yung mga anong dapat, anong yung mga kailangan. Pero yung naman, yung pagdating naman sa provider, yun, ako nagpo-provide. Pero yun nga, siguro yun tama ba? So kailangan bigyan mo ng respect saka power yung wife mo. Kasi lalaki naman tayo, malakas naman talaga yung lalaki. Pero yun nga, iba pa rin yung binibigyan mo ng importansya yung wife mo above anyone else, like for example kahit mga relative, friends. So laging yung wife mo kahit sa mga anak mo, lagi mong
lagi mo dapat mas may value yung wife mo kaysa sa anak mo. Kasi anak mo, ano lang yan, additional lang yan, aalis din yan. Pero after nun, kayo dalawa rin naman magsasama kayo pag matanda na kayo. So, dapat hindi mawala yun. Sa akin, ang valuable lesson is, pagkasal kayo, dapat kasi lahat ng desisyon, you have to talk about it eh. Kasi minsan, nakakapag-decide ako ng mali. Minsan siya nakakapag-decide ng mali. Ganun kasi kami hindi kami yung, dahil galit lang ako, dahil gusto ko lang. Hindi eh. Parang ang tagal bago namin magdesisyon. We have to talk about it ulit hanggang magsawa ka, hanggang maisip mo na, oh, final na. Pero we don't decide na, pak, gusto namin to, hindi. So, siguro I learned that na we learned to stay in the marriage, parang that's a patience. Hindi kasi kami nagmamadali talaga. Lahat ng bagay kasi in God's perfect time. Lagi kami kasing bahala ka na God. Nung una, we don't believe in that eh. Kasi we always pray, always, and no result. But we keep on praying. Na, hindi ko na nga alam yan ang dinadasal ko. Basta, natuto kaming, totoo yun, na thy will be done. Kasi kung hindi naman niya gusto, kahit anong gawin mo, wala eh. In God's time, in God's will, yun yung na-learn namin siguro. Next question po. How do you feel about being married for 20 years? So, 20 years, tagal na, no? Very different kasi ngayon pa lang kasi kami nagsimula na mag-start na kaming 4 lang. So, yung mga ibang married couple, they start living na, di ba, just the two of us, na sila lang aalis sa parents. So, parang sa amin kasi, parang hindi pa namin nararamdaman yung 20 years. Siguro ngayon, 5 years pa lang. 5 years pa lang kami nakahiwalay. So, parang, I think we're just starting as husband and wife talaga. So, hindi pa nakakasawa. So, then God gave us this kung anong tong meron kami. So parang lahat, ngayon pala yung adventure eh. Ngayon pala namin nakikilala yung isa't isa na before kasi puro work. Almost 24 hours ako mag-work, siya, call center, darating ako, siya naman naalis. So, ngayon pala namin nararamdaman na yung mag-asawa talaga na magkasama eh. So, yun yung amin. So, parang hindi pa namin feel yung tagal na pala natin, nakakasawa na. Hindi pa kasi we're just starting pa lang talaga. ayun nga, 20 years, siguro, yung feeling na ngayon kasi nga talaga, 5 years pa lang kami nakaka-move out talaga sa sa dati naming buhay. So ngayon pala, 5 years pa kami nag-start ng kaming 4 lang ng So siguro, yung feeling na na kinakaya namin ng kami lang. I mean, minsan kasi tingin ka sa bahay, parang lahat ng nasa bahay pinundar namin. Parang yun, yung ganun na feeling na So, masaya, na okay naman. Pero syempre, hindi pa tapos yun. Kasi start pa lang kami. Marami pang mga plans, marami pang pwedeng mangyari. Basta lang, dasal lang. Mas natuto kaming mas yung 20 years na yung 20 years na yun, dasal saka work hard. Ganun lang naman talaga eh. Yun ang importante sa amin. What is your theme song for him or her before? And yung theme song nyo naman po para sa isa't isa. Ikaw. Malamang After yan. married for 20 years. Malamang, yan. Ikaw. Ang hirap naman ito. Before and na yun. Before. 20 years, Before, shit. Maraming theme song eh. Pero isa lang. Got to Believe in Magic. Promise. Kasi, sino man ang mag-aakala na magiging mag-boyfriend kami kasi customer siya, service crew ako sa Jollibee, tapos nakikita lang, puro tinginan. Then after 1 month, sa ipagkilala ako sa kanya. Then after 1 month, naging kami. Then basta, yun, hindi mo inaakala eh kung saan manggagaling yung hindi naman din ako naghanap nung time na yun naman kasi nagtatrabaho lang ako, nanahimik ako. Di ba?
So yun, siguro got to believe in magic. Yun talaga, totoo yun. After 20 years, siguro yung Laklak. ano, yung Martyr Nivera. Joke. Ano, di ba yung lady? Hindi, Martyr Nivera nga eh. Yeah. Na-traffic lang sa kanto, di naman, gwapo, akala niyan, chicks ako. 20 years. O, 20 years. Kailangan seryoso. Kaya 20 years, siguro, ano ba? 20 years. Di na po. Hindi. 20 years. As in, ano ba? Ba't kailangan 20 years? Hindi. Ano, kung yung kanta mo noon, ganun, ano na ngayon? Siyempre, 20 years na lumipas. How do you feel? How do you feel sa relationship? Parang feeling mo, pag narinig mo yung kanta na yun, parang, yun tayo. Top of the world. I'm on the top of the world. Joke. Wala akong makuha. Ano ba? Ikaw. Mag-isip mo na ako. Naisip ko na yun, nakalimutan ko eh. Oo, Yung before, how did you know? Yun din yung ginamit namin nung wedding namin eh. Kasi, hindi rin ako naghahanap eh. Hindi ako naghahanap that time. Kasi meron akong ex talaga nun na nawala. Then, hawig niya eh. Nag-US din ako binalikan. Sa hawig niya. Then, same name din halos. Tapos, it just happened na gusto ko siya lagi makita. So, how did you know, diba? Then, after 20 years, siguro, nothing's gonna stop us now. Or, against all odds. Hirap eh. Medical student ka, then crew kukunin mo, what the fuck, diba? Parang, Nakadalawang course siya nang nag-graduate ako, undergrad ako. eh, anong gagawin ko kung wala namang mayaman, diba? Parang, it's your fate talaga eh. Hindi mo naman kailangan na gumanda buhay mo, dapat mayaman makuha mo. Eh, paano kung hindi para sa'yo? Diba? So, yun, sa akin, pag naririnig ko yun, maraming song eh. Mahilig kasi talaga ako kumanta eh. Parang, pag malungkot ako, ay, shucks, ito yung napipil ko. Kasi nung time na yun, we always listen to radios. Talaga may mga DJ, mga si Sulat mo pa yung Joe Damango, yan, yung mga ganyan. Oo. Mga tugtogs, mas sa ulo ng mga tao dati. Kasi nga, papakinggan mo sa radyo, tapos May lyrics, tapos lyrics, feeling mo, sinulat umaano mo, sa'yo. parang Instead na bumili ka song hits, ang gagawin mo, ulit-ulitin mo yung ano, para makuha mo Tapos feeling mo, ikaw yun, parang, diba, parang gano'n. Nag-record ka pa sa cassette ng ano. Noong time namin, ganyan talaga puro song. Parang Na-appreciate. when you feel sad, songs. Hanap mo ng songs, mga ganun. So yun. So wala ka pa rin after 20 years. After 20 years, ano ba nga, after 20 years, ano, siguro, I will always love you. Ah, I will always love you. Wala ka niyan. Sige. What advice would you give to younger couples looking to build a lasting relationship? advice. Yes po. Ayun, katulad ng sinabi ko kanina, make sure na, ako hindi naman sa pag-ano, syempre, Para sa more on advice to sa babae. Since babae yung anak ko, gusto ko sa kanilang sabihin na always look for yun nga, provider mindset. Totoo yun, ngayon na maano yun, lumalabas na yun sa mga ibang ano na kailangan provider mindset. Saka dapat mas mahal ka ng lalaki kaysa doon sa mahal mo yung babae. Promise. Kasi una-una, lalaki ang mag-effort to express yung feelings. Kasi pangit kasi pag, di ba, pangit na kung babae, sunod-sunuran ka, nasira na buhay mo kasi ka susunod dun sa lalaki kung may ibang babae ba, kung may ganito ba, so hindi siya maganda. Saka isa pa, sa akin yun lang, kailangan make sure na, stick together, pray lagi, kasi importante yun, kailangan, kasi kami, katulad niyan, siya in-introduce na ako kay St. Jude Tadeus, so lagi kami nagno-novena, sobrang laking tulong yun kasi patron of hopeless cases. So pag may mga problema na imposible talagang nagno-novena ako,
na-influensyahan niya ako. So, make sure na meron kayong mga ganong klase na religiously meron kayong yung faith nyo, hindi lang yung puro love, meron faith, saka, yun nga, Sabay kayo mag-pray na. sabay kayo mag-pray. So, respect. Pag nagmurahan kayo, may hirap eh. So, kailangan, respect lagi talaga. Ikaw. Sa akin ng advice, para sa akin, kasi I don't live, hindi naman ganun kahirap sa akin kasi may mga nagpo-provide talaga, maraming tumutulong. Pero, kailangan tanggapin mo kung ano yung asawa mo eh. Siguro kung yun lang yung kaya niya ibigay, wag mo ipilit. And you have to help. Hindi po pwedeng lalaki ka, ikaw lahat magbibigay sa akin. Dapat ganito, dapat yung kapitbahay ko binigyan ng ganyan. Tapos ako wala. Hindi kasi ako naiinggit eh. Kasi ako parang pinili mo yan eh. Hindi mo naman pinili yung asawa ng kapitbahay mo eh. So parang ako kasi, syempre, you're happy na meron sila. Pero anong gagawin mo kung wala ka, di ba? And yet, siya yung gusto kong makasama ng pangmatagalan talaga na hindi mo naman iisipin yung, iniisip namin yung pera, oo. Kaya nga we work hard eh. Kaya nga kung ano-ano binibenta namin, kung ano makita benta, kung ano. Kasi nga, maliit na bagay, maliit na tubo, pinag-aano namin, happy na kami dun eh. Pero, sobrang dami namin business. Puro maliliit. Nag-iipon kami. Avon, Red Logo. Red Logo, nagbibenta kami pa ba sa call center. Meron pa eh, Avon, Red Logo. Amway, lahat na may brochure. nag t-shirt pa tayo, 'di ba? Parang mag-boyfriend pa lang kami noon. We don't give up talaga eh. Parang syempre pag kayong dalawa gusto niyo magtagal, kailangan yung pag-usapan kung paano future niyo eh. Hindi po pwede kasing pag puro love kasi talaga. Oo, siguro pag bata pa kayo. Pero pag may bata na kasi, di na eh. So, isipin mo lagi yung mabibigay mo sa bata. And yet, 7 years kami mag-boyfriend bago kami nagkaanak. So, talagang pinag-isipan talaga muna bago gumawa ng family. Yun. So, yung last po is, questions niyo po para sa isa't isa. Anong question mo sa akin? Yung question kasi, mahal mo pa ba ako? Oo, may pera ka na eh. Kung wala akong pera dati, mahal na ako eh. Paano pa ngayon, di ba? Anong question mo sa akin? Kaya mo pa? Ako pa tinatanong mo. Ano ba pinag-usapan natin dito? Kaya ko pa siyempre eh. Pero hindi ko na kaya mag-anak na isa pa. Yun lang naman. Kaya ko pa. Tsaka, kung yung first 20 years nga na mas mahirap before kasi walang-wala talaga kami. Hindi nga namin maintindihan bakit wala kasi may work naman kami. May work naman kami kaso Parang laging kulang. lagi kami naka-promissory note sa school. Hindi naman lagi. Oo, yun. Well, nangyari na yun. Ayun. So, paano pa ngayon na at least mas medyo na nagka-direction na. Doon sa kaibigan namin na lagi nagpapautang, yun, wag ka magsasawa. Shout out. Alam mo na kung sino ka. Maraming tumutulong eh. Maraming tumutulong Kahit hindi kami tulungan ng family, mas maraming tumutulong na hindi namin kakilala. Mga friends. Oo. Hindi relative. So, mga friends turn into a family na mas pamilya pa. oo. Minsan kasi hindi lang pera yan eh. Hindi lang pera. Hindi naman lahat ng bagay pera eh. Pero ang hirap. 20 years na gulat nga. 20 years na pala tayo. Kasi that's 2005. 2005. Oo. 2005 Dahil kami. 1998 tayo nag-start eh. 1998. Tama. After 7 years, we got married. Then yun, may babies na kami. So, walang pinagsisihan eh. Yun na nga yun eh. When you decide, go mo. Hindi pa pwede kasi na, yun nga, di ba, sabi, hindi yan parang kanin na mainit na iluluwa mo. Hindi. Papangatawanan mo yung Ganun eh. desisyon nyo. Kung nagpakasal Ayan eh, kayo, di ba? kahit na anong mangyari, huwag Stick kayong, together. huwag kayong bibitaw. Oo. In time, magiging maayos din natin. Saka lahat nga ng problema, ako naniniwala ako, pag yung problema hindi ko kaya nutasin, steady lang ako. Kasi, di ba, sabi nga,
this too shall pass. Totoo lagi yun. Na kung sobrang hirap ng problema, tapos wala kang magawa, wala kang gagawin. Steady ka lang. Lilipas din yan. Di ba parang bagyo? Pag bagyo, di ba, bagyo ngayon dito. Wala ka na magagawa din. Hindi mo kontrolado yun. Stay ka lang. Mawawala din yun. After nung bagyo, sunrise naman din, di ba? Maglalabas din naman yung araw. So same thing, ganun. Pero kumbaga, dapat mag-ingat ka sa gagawa ka rin ng way. Pero minsan talaga may mga problema hindi natin kaya eh. Hindi natin controlled. So, Minsan di mo alam bakit ba sa akin ba't sa akin binigay? Bakit? Pero steady ka lang, dasal ka lang. Totoo yun, dasal ka lang. Maraming beses na kami na malaki yung problema, pero ano lang, dasal lang. Ganyan. Lilipas din. Oh, thank you. Thank you. Thank you sa... Thank you, Wit. Thank you kay Man. Thank you sa time. Thank you kay... Tanet. Tanet. Ayun, yun lang. Okay, bye. Peace out.